Kasaysayan ng ekonomiya ng Europa, kamakailan ay inilarawan ng krisis sa utang, tumatandang populasyon, kakulangan sa inobasyon at pamumuhunan na nagdulot ng pagbagal ng ekonomiya. Ngunit may isang malaking exception noon, Polonya. Ang bansa ay parang modernong kwento ng tagumpay sa ekonomiya. Mula sa pagiging mahirap na bumabagsak na USSR hanggang ngayon, kung saan ito ang pinakamabilis lumago na ekonomiya sa kontinente. Tila naiiwasan nito ang mga problema ng ibang European Union na bansa. Ang utang kumpara sa GDP ay madaling pamahalaan, tumatanda ang populasyon, pero di kasing bilis ng ibang ekonomiya. Tila nag-i-innovate, gumagawa ng bagong teknolohiya, at muling namumuhunan sa mga kagamitan at sistema na nagpapataas ng produktibidad ng mga tao nito. Kung gumagana ito sa Polonya, isang bansa na may maraming hamon sa makroekonomiya, ang dapat gawin ay kunin kung ano ang epektibo rito at ipatupad din ito sa natitirang bahagi ng Europa. Maaaring pilitin ng kasalukuyang mga pandaigdigang salik sa ekonomiya ang EU na seryosohin ito. Pero kasabay nito, mahalaga ring kilalanin na ang Polonya ay hindi perpekto. Sa kabila nito, malayo ito sa karamihan ng mas matatag na ekonomiya sa Europa. At sila naman ay malayo na rin sa USA bilang pinakalohikal na punto ng paghahambing. Sa isang kapaligiran tulad ng European Union, maaaring mas madali ang makahabol. Pero ang manguna ay ibang usapan na. Kung gusto nitong gawing isang himala ang tagumpay nito, kailangan nitong lumago. At para lumago, kailangan nitong mag-alok ng bagay na hindi kayang ibigay ng maraming ekonomiyang tumitigil sa Europa. Ano ang mga naging dahilan ng paglago ng Poland? Anong hamon ang maaaring magtapos sa himalang ito? Paano ito naging iba mula sa mga mas maunlad nitong kaekonomiyang bansa sa EU? Nang humiwalay ang Poland sa Eastern Bloc noong dekada 90, naranasan nila ang matinding krisis sa ekonomiya. Kung naging maayos ang ekonomiya ng Cold War para kay Inang Rusya, di na sana kinailangan ng reforma sa pamahalaan. Dahil sa matinding pangangailangan, karamihan sa mga bagong malayang bansa ay nagpatupad ng shock therapy at lumipat mula sentralisadong ekonomiya patungong malayang pamilihan dahil palpak na ang mga institusyon. Sa Polonya, mas pinili nila ang mabagal at kompetitibong paglilipat mula pampubliko patungong pribado. Hindi tulad ng ibang bansa na biglaang nagbago. Maaaring ito ang pinakamahalagang desisyon nila. Ang Rusya, Ukranya, Hungaria, Moldova ay agad nagtanggal ng band-aid, kaya naging madali silang mapa sa kamay ng mga oligarkiyang sumakop sa mga napribatisang industriya. Mas masalimuot at maraming aspeto ang paraan ng Polonya kahit pareho ang layunin. Nagsagawa sila ng pampublikong bentahan, hinikayat ang dayuhang pamumuhunan, at naglunsad ng mga plano sa pagmamay-ari ng empleyado ng stock. Dahil walang monopolyo na kumukontrol, nabawasan ang korupsyon sa pamilya ng Polonya gamit ang mga bagong pulisya. Dahan-dahan nilang inilipat ang negosyo para maiwasan ang gulo. Kaya hinikayat ang mga bagong pribadong negosyo na makipagkumpetensya sa mga dating negosyo ng gobyerno. Hindi agad napansin ang maliliit na tagumpay ng pamamaraang ito. Noon, napakababa ng kalagayan ng Poland. Ang GDP per capita ay $1,000 at $700, mas mababa sa kanluran. Gayunpaman, mabilis nang lumiliit ang agwat habang bumabagal na ang dating malalayong bansa. Nagawa ng Poland na makuha ang malaking atensyon ng mga ekonomista. At may ilan na nagsasabing maaari itong maging lifeline ng Europa sa mga darating na dekada. Maganda ang performance ng Poland, kaya't inaasahan ng mga ekonomista na magpapatuloy ito hanggang 2030. May ilang salik sa Poland na naging dahilan, kaya ito naging interesante sa makabagong pandaigdigang ekonomiya. Matagal ng European Union member ang Poland at mas napakinabangan nito ang pagiging kasapi kaysa ibang bansa sa Europa. Pinakamalaki silang tumanggap ng EU Cohesion Fund na 200 at 13 bilyong euro o 200 at 20 bilyong US dollar at inaasahang lalaki pa ito. Maaaring magdulot ito ng komplikasyon. Bagamat makakatulong ito, maaari rin itong magdulot ng kabaligtaran. Dahil sa kasunduan sa paggawa ng EU, maraming manggagawa mula sa mahihirap na miyembro ang lumilipat sa mas mayayamang bansa para sa mas mataas na kita at mas magagandang trabaho. Lumalala ang problema kapag ang mahihirap na bansa ay kailangang harapin ang mataas na halaga ng pera ng mayayamang bansang nag-e-export tulad ng Alemanya, na hindi bumabagsak ang pera sa krisis dahil hindi nila sariling pera ang gamit. Lalo itong napansin sa Gresya at Espanya noong GFC at Eurozone crisis. Kung sarili nilang pera ang gamit,
mas madali nilang pamahalaan ang utang at makakatulong ang pagbaba ng halaga ng pera sa pag-e-export at turismo para tumaas ang kita. Dahil sa euro, hindi ito nangyari. Mahirap gumawa ng patakarang pinansyal na angkop sa parehong matatag na ekonomiya gaya ng Alemanya at mabilis umunlad na ekonomiya gaya ng Polonya. Kaya laging may kompromiso. Di ito para ilagay sa pagsubok ang Eurozone. Sang-ayon ang karamihan na mas malaki ang benepisyo kaysa sa gastos, lalo na para sa mga umuunlad na ekonomiya tulad ng Polonya. Pero may mga gastos pa rin. May malaking benepisyo ang iisang merkado na nagpapadali ng malayang paggalaw ng produkto, serbisyo, at kapital. Nagdudulot ito ng mas mataas na kumpiyansa ng mamimili, magandang kompetisyon, at insentibo para sa pagtutulungan ng mga bansa. Maaaring sabihing panakipbutas ang grupo sa pagbagal ng pag-unlad dahil kahit ang United Kingdom matapos humiwalay sa programa, ay naranasan din ang parehong problema ng Eurozone. Kung walang kooperasyon sa European Union, hindi mararating ng Polonya ang kinalalagyan nito ngayon. Ang tunay na nagkakaiba sa Polonya ay kung paano sila nakikilahok. Dahil hanggang ngayon ay tumatanggi silang gamitin ang euro bilang pera nila. Kaya't hiwalay sila sa Eurozone. Ngunit patuloy silang gumaganap ng tungkulin sa loob ng organisasyon. Pinayagan silang manatiling autonomo at maiwasan ang labis na kompromiso sa pananalapi na tumulong sa paglaban sa implasyon at mahusay na pamamahala ng palitan ng pera laban sa dagok. Nararamdaman nila ang hirap dahil konektado pa rin sila sa mga pagtaas at pagbaba ng rehiyon. Pero hindi kasing tindi. Pinakamahalaga ay kung paano nila maingat gamitin ang pondo mula European Union para sa sarili nilang kapakinabangan kumpara sa ibang tumatanggap ng tulong. Naging maayos ang pag-diversify ng bansa na pinaprioridad ang serbisyo at teknolohiya. Ang industriya ng sasakyan ay ika-4 na pinakamalaking tagapag-empleyo, bumubuo ng 11% ng produksyon ng industriya at 4% ng GDP. Lumaki ang foreign direct investment mula sa mga kumpanyang tulad ng Fiat, Toyota at Volkswagen, lalo na nitong mga nakaraang taon dahil sa pagtutok sa electric vehicles at kaugnay na teknolohiya. Ginamit din nila ang posisyong ito para kumilos bilang tech hub ng Europa, bagay na nahirapan gawin ng ibang bansa, lalo na sa information at communication technology. Lumago ang ICT market ng Poland sa 26.5 bilyong US dollars na nagpapakita ng paglago. Sa isang ekonomiya na maliit sa simula, pinatibay nito ang kanilang GDP sa isang larangan na mataas ang teknikalidad. Ang focus na ito ay nagdulot ng napag-unlad sa edukasyon at manggagawa, na may 66,000 ICT students at 400 at 30,000 IT employees. Kaya dumarami ang mga talentadong tao. Mahalaga ito dahil matagal nang nahaharap ang Poland sa panganib ng middle income trap. Dahil sa purchasing power parity, muntik na nilang makuha ang high income status, pero palaging kinukulang, na nagdulot ng brain drain lalo na noon. Marami pang ibang bansa ang nakaranas nito at may mas malala pa kaysa sa kanila. Ang kanilang paraan ng pagharap sa pagkawala ng skilled workers ay interesanteng case study na dapat pag-aralan. Isa sa mga paraan nila ay ang pagbawas ng income tax para sa mga batang manggagawa. Kung ito lang ang ginagawa nila, malamang hindi ito sapat para mapabagal ang kakaibang sitwasyon. Mas konektado ito sa Digital Poland na layong palakasin ang digital na kakayahan, suporta sa startup, inobasyon, at digital na infrastruktura. Pagtaas ng pondo para sa pananaliksik at pag-unlad sa mga lungsod tulad ng Warsaw, Krakow at Wrocław na sentro ng teknolohiya. Nagdulot ito ng teknikal na inobasyon at humikayat sa maraming kabataang manggagawa. Ang mga manggagawang Polako ay maaaring mas kumita kapag lumipat sila sa mga kilalang kumpanya. Pero magiging piyesa lang sila sa isang napakabagal na makina. Mas mababa ang alok ng Polandia, pero bibigyan nito ng tsansa ang batang teknikal na manggagawa na makilahok sa mga proyektong hindi abot ng mas malalaking ekonomiya. Ang pag-akit ng mga manggagawa gamit ang mataas na antas ng pamumuhay at mas malaking sahod ay talagang epektibo. Gusto ito ng mga tao kung kayang ibenta ng industriya ang pangakong matututo ka at magiging mahalagang bahagi ng koponan. Maiengganyo ang kabataan na manatili kahit medyo mapanganib ang negosyo, dahil tataas pa rin ang halaga nila. Maganda ito para sa manggagawa dahil may pagpipilian sila. Kapanapanabik o ligtas na landas, walang tama o mali, at kahit mas mababa ang sahod sa mga lungsod sa Poland, mababa rin ang gastusin, kaya mas maganda na ang kalidad ng buhay ngayon kaysa 2 dekada ang nakalipas. Panalo ang paraang ito para sa Poland.
Dahil kung ano man ang kulang nila, nababawi nila ito sa pagiging bagong Silicon Valley na umaakit ng dayuhan at lokal na pamumuhunan bilang umuusbong na innovator ng Europa na nagresulta sa malaking pagbaba ng brain drain, lalo na nitong mga nakaraang taon. Bukod sa pondo mula European Union at R at D, malaking ambag din sa paglago ng ekonomiya ng Poland ang paggastos sa militar. Kung ikukumpara sa ibang NATO countries, kabilang ang Poland sa mga pangunahing nag-aambag sa arms race at isa sa pinakamilitar na handang bansa sa Europa, kasama ang Lithuania, Latvia, Estonia at Greece. Malamang ay bibilis pa ito habang lumalayo ang Europa sa Estados Unidos at lumalakas ang sariling depensa. Di ito isang military channel, pero ang gastos ay gastos. At ito ay nagkakaroon ng malaking papel sa ekonomiya ng Poland. Bukod sa planong mag-recruit ng 500,000 tropa, gumagawa ang bansa ng kasunduan para sa military equipment. At ang paglipat sa European military contractor ay malaking oportunidad sa industriya. Sa ekonomiya, ito ay isyung may maraming aspeto na nagdudulot ng pasanin at benepisyo. Simulan natin sa una. Kung walang tulong mula sa labas, di ito kayang panatilihin. Lumobo ng mahigit 300% ang gastos militar ng Polonya. Marami sa mga gastusing ito ay minsan lang para sa bagong kagamitan, pero kailangan pa rin itong alagaan. Napakahirap bawasan ang malaking paggastos sa militar. Pero dahil sa pagsalakay sa Ukraine at mga tanong sa papel ng NATO, wala talaga silang gaanong pagpipilian. Naging parang punching bag ang Poland tuwing may pandaigdigang labanan, kaya't nag-invest sila ng malaki para hindi na iyon maulit. Kung dumating ang panahong iyon, malaking gastusin pa rin ito sa ngayon. Pinabagal nila ang paglaki ng utang gamit ang Armed Forces Support Fund, komplikadong pananalapi tulad ng pautang, at bonds, pagbabago sa budget, at kapital na pamumuhunan. Malaki ang posibilidad na magdulot ito ng matinding problemang pinansyal sa hinaharap. Kahit pangit at nakakatakot ang digmaan, may tulong pa rin ito sa ekonomiya sa iba't ibang paraan. Hindi lang sa paggawa ng makinang pandigma. Isa sa benepisyo nito ay nababawasan ang unemployment. At kung maayos, nagbibigay ito ng skilled workers sa civilian sectors para sa mga susunod na oportunidad. Kapag may bagong base, may bagong infrastruktura tulad ng mas magandang kalsada, pasilidad gaya ng ospital at cybersecurity na pwedeng gamitin ng pribadong komunikasyon. Isa sa mga benepisyo na di naaangkop sa lahat, kundi higit sa silangang Europa sa kontekstong ito, ay ang tumitinding tensyon sa Russia. Bilang pagsisikap na maiwasan ang kanilang pagdepende sa fossil fuels, inilipat ng Poland ang kanilang atensyon sa mga mas napapanatiling paraan ng paggawa ng kuryente sa pamamagitan ng nuclear power plant. Isa itong pangmatagalan at magastos na proyektong konstruksyon. Ngunit ang stigma ay unti-unti nang nawala at ang pagkakaroon ng maaasahang pinagkukunan ng enerhiya ay palatandaan ng kaunlaran. Mula R&D hanggang responsibilidad sa pananalapi at infrastruktura, kahanga-hanga at karapat-dapat sa balita ang Poland. Di pa rin talaga sila ka-level ng mga bansa sa EU tulad ng Alemanya, Pransya at lalo na ng mga lugar gaya ng Netherlands. Matapos silang maging stagnant ng halos 2 dekada. Kaya ang Poland ba ay humahabol lang? O talagang nasa tamang landas ito para malampasan ang iba? Walang nakakaalam ng hinaharap, lalo na ang mga ekonomista. Pero may mga bagay na dapat isaalang-alang na maaring mangyari sa hinaharap. Nauungusan na nito ang ibang middle-income na bansa tulad ng Gresya. At dahil sa hirap sa Espanya, may prediksyon na malalampasan din ito ng Poland sa tamang panahon. Nangunguna ang ekonomiya ng Alemanya sa Europa, pero may mga hamon din ito gaya ng patakaran sa enerhiya at pagbagal ng paglago. Malakas ang Pransya ngunit mataas ang public debt ratio nito sa EU na aabot sa 100 at 17% ng GDP sa 2026. Matinding tinamaan sila ng COVID. At ngayon pa lang, sila nagsisimulang makabawi. Mahalagang banggitin na ang paggastos sa militar ng Polonya ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila gaanong naapektuhan ng pandemya kumpara sa mga kapitbahay nila. At kung isasama ang impormasyon tungkol sa paggastos, nananatiling mahina ang bansa tungkol sa utang hanggang sa taong 2030 kung sakaling bumagal ang panlabas na pondo. Ngayon, mas kaakit-akit ang mas mababang kita sa mga dayuhang kumpanya na naghahanap ng murang paggawa sa loob ng European Union. Kung makahabol sila at pumantay ang kita sa mas matatag na ekonomiya ng European Union, posibleng bumagal ang mga pamumuhunan. Ibig sabihin,
Naranasan ng Poland ang di pangkaraniwang paglago, kaya dumami ang dayuhang pamumuhunan sa kanilang pinakakumikitang sektor dahil naging mapagkakatiwalaan sila. Mahirap malampasan ang mga nangungunang bansa kahit huminto sila sa pag-unlad. At may ilang dahilan dito. Malaki ang paglago ng Poland dahil sa kalapit na ekonomiyang bumabagal na ngayon. Kaya kung bumagsak ang mga ito, kailangan ng Poland ng ibang paraan para lumago. Nakinabang sila sa lokasyon malapit sa mga bansang ito na di nila mararanasan kung United States o China lang ang ka-trade nila. Kahit wala siyang kainggit-inggit na kapitbahay o natatanging yaman, mahusay pa rin niyang nagagamit ang mga oportunidad na ibinibigay sa kanya. Kung mapapanatili nito ang inobasyon, gagantimpalaan ang mga manggagawa at maiiwasan ang problema ng di makontrol na utang, tiyak na maaari itong maging malaking manlalaro sa rehiyon. At sa pinakamababa, magandang halimbawa kung paano maililigtas ng natitirang bahagi ng kontinente ang kanilang sarili. Gumawa kami ng video tungkol sa pangkalahatang pagbagal ng EU na dapat magbigay ng konteksto sa mga eksaktong hamon na matagumpay na naiwasan ng Polonya hanggang ngayon. Ayaw naming ulitin, pero gaya dati, dapat mong mapanood ang video sa screen mo. Salamat sa panunood pare. Paalam.